Sa kwentong ito, matutunghayan natin ang isang kabataan na naglakas loob pumasok sa isang gubat na puno ng misteryo at panganib. Habang naglalakbay siya sa loob, makikilala niya ang isang diwata na nag-aalok ng kaalaman kapalit ng mga bagay na pagmamay-ari niya. Sa una, tila isang magandang oportunidad ito, ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagiging mapanganib ang kanyang mga desisyon. Ano nga ba ang magiging kapalit ng kanyang pagnanais na makuha ang kapangyarihan at karunungan na hindi niya inaasahan? May ibabahagi akong kwento na sana ay kapulutan ng aral ng mga kabataan, lalo na yung mga mahilig mag-explore sa mga lugar na bawal pasukin. Ako po si Elmer. Noon ay may isang lugar sa aming baryo na bawal pasukin ng mga bata. Hindi ko alam kung bakit, pero sabi ng lolo ko ay delikado raw sa lugar na yon kasi maraming mababangis na hayop at may mga alamat tungkol sa mga diwata at maligno na nakatira sa gubat na yon. Sabi ni lolo, ayaw niyang may mangyari sa akin, kaya mahigpit niyang bilin na huwag akong papasok sa gubat. Noon ay 10 years old pa lang ako. Hindi ko naman sinusunod si lolo. Kaso, isang araw ay naisip kong pumasok sa gubat. Wala kasi akong magawa noon. Tapos sabi ko sa sarili ko, ano ba naman yung makapasok man lang sa gubat? Hindi naman siguro ako aabutin ng isang araw doon. Tapos, lalabas din ako agad. Sabi ko, adventure lang. Pagkatapos noon ay hindi na ako babalik. So pumasok ako sa gubat. Sa umpisa ay puro mga puno at halaman lang ang nakita ko. Pero nung lumalim na ako, ay nakakita ako ng isang lugar na parang hindi man lang nagagalaw ng panahon. Ang ganda ng lugar na yon, parang sa mga fairy tale. Tapos may nakita akong isang babae na nakaupo sa ilalim ng puno. Ang ganda niya, parang prinsesa. Sabi ko sa sarili ko, siguro ay isa siyang dayuhan na naligaw sa gubat. Nilapitan ko siya. Tapos, nagulat ako nung makita ko na yung mga mata niya ay kulay asul. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko sa lugar na yon. Sabi ko naman ay naligaw lang ako. Nagpakilala siya. Ang pangalan niya raw ay Alina. Sabi ko naman ay Elmer ang pangalan ko. Ang bait ni Alina, kinuwento niya sa akin na isa raw siyang diwata na nagtatago sa mundo ng mga tao. Kasi gusto niyang malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa mga tao. Tapos, tinanong niya ako kung gusto ko raw bang malaman ang mga sikreto ng mundo. Sabi ko, oo naman. Sabi niya, bibigyan niya raw ako ng karunungan at kaalaman na hindi ko malalaman sa paaralan o kahit sa mga libro. Pero may kapalit daw yon. Kailangan ko raw siyang bigyan ng kahit anong bagay na pagmamayari ko, kahit na ano. Tapos, hahawakan niya yung bagay na yon. At sa pamamagitan noon, ay malalaman niya ang lahat ng bagay tungkol sa akin. Sabi ko, napakadali naman pala ng kapalit. Kaya sabi ko, sige, papayag ako. Ang una kong ibinigay sa kanya ay yung paborito kong laruan. Tuwang-tuwa siya nung ibinigay ko sa kanya yon. Tapos hinawakan niya yung kamay ko at bigla na lang may mga bagay na pumasok sa isip ko. Mga bagay na hindi tinuturo sa school. Noon ay hindi ko pa alam ang ibig sabihin ng mga bagay na yon. Pero habang tumatanda ako ay naintindihan ko rin. Naging routine na namin ni Alina yung pagpunta ko sa lugar niya at pagbibigay ko sa kanya ng mga bagay na pagmamay-ari ko. Minsan mga damit, sapatos, gadgets, basta kahit ano na gusto niya. Kapalit noon ay binibigyan niya ako ng mga karunungan. Hanggang sa isang araw, naisip ko na hindi naman ako nabibiyayaan ng mga karunungan ni Alina. Naisip ko na wala pa naman akong napapala sa mga natutunan ko sa kanya. Kaya sabi ko, bakit hindi ako mag-alay sa kanya ng mas malaking bagay, kapalit ng mas malaking karunungan? Katulad ng kung paano ako magiging mayaman at makapangyarihan. Yun ang hiningi ko sa kanya. Nag-alay ako ng isang baka. Pero hindi natupad yung hiling ko. Kaya sabi ko, baka kulang pa yung baka.
kaya nag-alay ako ng isang kabayo. Pero ganun pa rin, hindi natupad yung hiling ko. Kaya sabi ko, isa na lang, huling alay na lang. Tapos, hihiling ako ng isang bagay na magpapabago sa buhay ko. Nung time na yon, 18 years old na ako. Nag-alay ako ng isang malaking baboy. Tapos sabi ko kay Alina na ang hiling ko ay bigyan niya ako ng kapangyarihan para makontrol ko ang kapalaran ko. Para sa ganoon ay ako mismo ang magdidikta ng mga mangyayari sa buhay ko. Tinanggap ni Alina yung alay ko, pero sabi niya mag-ingat daw ako sa paggamit ng kapangyarihan na hinihiling ko. Dahil baka raw ako ang maging dahilan ng sarili kong kapahamakan. Nung huling punta ko sa gubat, kakaiba yung pakiramdam ko. Parang may nagbago sa katawan ko. Parang may mga bagay na hindi ko maintindihan. Tapos, bigla na lang akong nakakita ng mga bagay na hindi ko nakikita noon. Nung tumingin ako sa salamin, nagulat ako sa nakita ko. Ang itsura ko ay parang itsura ng mga diwata na nakikita ko sa gubat. Doon ko na-realize na hindi lang si Alina ang diwata sa gubat na yon. Sa mga sumunod na araw, ako na mismo ang nakakita sa sarili kong bangkay na nakahandusay sa gubat. May mga sugat ako na parang nakipaglaban ako sa isang mabangis na hayop. Doon ko naisip na siguro ay napaglaruan ako ng mga diwata. Naging bahagi ako ng alamat ng gubat. Sa ngayon ay si Lolo na lang ang natitirang kamag-anak ko. Siya pa rin ang nagbibigay ng babala sa mga kabataan. Pero sa kasamaang palad ay may mga bagong batang lalaki na hindi natututo sa nangyari sa akin. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang pagnanasa sa kapangyarihan ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang creepy Pinoy stories. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat sa mga diwata sa gubat.